So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, umiiral na naman po yung pagiging mahangin ni Marcoleta. So, ngayon, minamaliit nga po ni Marcolelat itong plano ng mga congressman na imbestigahan yung maanumalyang flood control project sa pamamagitan nga po ng TRICOM. So, ito po yung TRICOM ngayon, basahin natin to from Inquirer. No? Sabi dito, House TRICOM to probe flood control project. Okay. So may plano ngayon yung mga congressman na gumawa ng sariling investigasyon regarding nga po dito sa mga flood control project na to, no? So President Marcos' list of contractors that cornered 100 billion in flood control projects nationwide since 2022 has put the spotlight on two members of Congress allegedly linked to some of them. So si Elizalde Co at saka si Escudero. Talaga? So, si Saltico pala at si Escudero pala yung target nito. So, alam niyo yung pagkakaiba nito mga kababayan. Ito, no? Okay. Napanood naman po natin yung ginawang Blue Ribbon Committee hearing ni Marcolelat. No? Ano nangyari doon? Naging platform lang po yun para maghugas kamay yung mga senador po natin. At least itong mga congressman ngayon, sa simula pa lang, pinangalanan na nila na may mga congressman na sangkot. Nag-gets niyo yung point ko, no? Hindi po katulad nung kay Marcoleta na pinagtakpan lang po yung mga kapwa-senador. No? Ito mga congressman, mga kababayan, pinangalanan na. Saldico, ibang mga congressman, pati si Escudero. Okay? So ngayon, ito po yung ito po yung statement nila from Net25. Ito. Pero sinabayan kayo sa ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala, at least. Bumili ako sa sumabay. Wala problema doon. Tanda-tanda ako na. Teka lang Ito pala yung ito pa yung post ng Net25. Basahin muna natin, no? Saan ba yung post nito? So, ito. Sabi dito, kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang pagbuo ng TRICOM ng Kamara kasabay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa mga issue na katiwalian. Okay. So, ayan po yung nila, yung sinulat. So, continue natin. Sige. Diba yung TRICOM parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanila magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ang DepDep, meron na rin po. Ano nga? Nakita nyo, di ba? Nung na-visit nga po yung presidente, lahat na, nagkilusan na lahat. Samantalang yung expose po na yan, matagal na po nangyayari yan. Panahon pa nga po nung yan. Baka panood nga ni Cory to, nangyayari na nga po yung kurakot po dyan sa DPWH. So, kung hindi pa nagsalita yung presidente, hindi nakikilos tong mga ahensya po na to. Pati rin to si Marcoleta. Actually, yabang-yabang si Marcoleta dito Kung magsalita, akala mo, sa kanya nagsimula yung expose ng anomalya sa flood control Tignan nyo to, sabi niya dito. Ang kanilang gagawin. Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang ano ko ibalik ko sa yung tanong, ikaw bakit ngayon lang? Actually, mga kababayan na nakakatawa dito, bakit ngayon ka lang din? Ngayon binabatikos mo ngayon yung DBM, yung COA, pati yung TRICOM ng Kongreso, na sinasabi mo, bakit ngayon lang sila nag-imbestiga? Bakit ikaw ngayon ka lang din nag-imbestiga? At ang malaking tanong dito, mga kababayan, bakit dito nga po sa Blue Ribbon Committee na ginawa nga po ni Marcoleta, bakit hindi niya inimbestigahan nyo kay Pulong? Yung 51 billion ni Pulong na flood control project din. Kasi ang point dito, mga kababayan, wala bang conflict of interest doon yung kay Pulong? Tatay niya presidente. Tapos siya yung si Pulong ang malaking nakuwang flood control project, 51 billion. At hanggang ngayon, binaba pa rin po yung Davao. Ayun, hindi mo imbestigahan yun porkat kaalyado nyo. By the way, ulitin ko lang mga streetwise. Ano nangyari dun po sa hearing ni Marcoleta? Nabigyan lang po ng platform itong si Joel Villanueva na maghugas kamay. Pati na rin po itong si Bongo. Wala akong alam dyan, wala kaming alam dyan.
Puta, may-ari ka ng contractor, wala kang alam. Si Bongo, di ba, yung si LTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Wala akong alam dyan. Tapos Marcoleta, parang wala lang. Hindi mo man lang tinanong, ano ang ibig sabihin ng CLTG? Dapat tinanong mo kay Bongo yun. Andun na sa harapan mo na si Bongo. Ano ang ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesorogo. O, alam namang hindi ko may-ari nun. O, tapos ito pa. O, si Villanueva, wala naman nagtatanong. Baka sobrang guilty niya. At ang pinakamalaking issue dito, yung insertion, 12 billion po, napunta kay Joel Villanueva. At ang sabi nga po ni Ping Lacson, pinakamalaking kurakot sa buong Pilipinas, sa flood control, Bulacan. Tapos sabi ni Joel Villanueva, wala kaming alam dyan, wala akong alam dyan. Bullshit, man. Tapos ngayon, si Marcoleta magyayabag-yabang? Bakit ngayon lang? Kaya wala talaga akong ano dito, wala talaga akong kabilib-bilib dito sa matandang to, sa totoo lang. Oh. Continue, sige. PWH, meron na rin po. Ano ang DepDep, meron na rin po. Oh. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking kontrobersya. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Nakikipagpaligsahan ba? Kita mo talaga nito. Bakit ngayon lang? Oho. Ang dapat natin... di ba? Kita mo, di ba? Mayabang talaga to, no? So ngayon, alam nyo, paano ko nasabing bias itong si Marcoleta? Kasi po, no, the same program din po, binatikos din po ni Marcoleta yung Quadcom. So alam naman yung Quadcom ng 19 Congress, alam naman po natin yung nangyari sa Quadcom. Na-expose po doon ang mga Duterte. So ito, panoorin nyo to. Maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa Kamara ng Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon pong 19 Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na po sa paglalatag. So sabi nga po ni Paulo Ortega, no, regarding sa Quadcom, noong 19 Congress, no, so patas daw yung Quadcom. Well, ako in my own opinion, mga kababayan, no, ang nakita ko po sa Quadcom po kasi, naging hard po talaga sila. No? Talagang ginisa talaga nila, inipit talaga nila yung mga dapat ipitin. No, pero para po kay Marcoleta, ayun daw po, hindi pagpapakita na pagiging fair. So, tinan nyo to, ng seryosong mga usapin. Ano record ng Quadcom sa patas na pagdinig? Patas. Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po, due process of law ang gumana. Naku, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oho. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao Ayun. Kailangan naman pala Gago pala to. Kung arbiter pala sa katapos-tapusan mga tao, ang tanong dito, bakit nyo hinarangan yung impeachment trial ni Sara? Bakit ginamit niyo yung arbiter ng Supreme Court? Then, by the way, mga kababayan, no, ang point natin dito sa Quadcom, mga streetwise, no, porket ba na-expose ang mga Duterte sa Quadcom para kay Marcoleta, hindi na to patas? Kasi ang point dito, mga kababayan, nakita natin lahat kung paano po hinandle ng mga congressman natin yung Quadcom. Diba? So, pinilit, inipit, at saka ginisa talaga yung mga dapat gisahin ng mga tao na yon. Ang point natin dito, mapapahamin mo ba yan kung hindi ka hard, kung hindi ka mapilit na, sige na, umamin ka na, iko-contempt ka namin. Aamin ba yung mga yan sa mga alam nila? So, anong nalaman natin? So, nalaman natin na ang mga Duterte, mga napakawalang yung tao pala. Na binudol pala tayo sa Peking drug war. Diba? Yung kay Ruy Nagarma. Hindi natin malalaman yan kung wala pa yung Quadcom.
Ayun ba, hindi ba fair yun? Na umamin si Regina Garma? Oh, yung koleksyon ni Duterte sa mga, what do you call this? Yung koleksyon ni Duterte tsaka ni Bongo sa reward system. Oh, nalaman natin lahat yun kasi nga po, naging hard, no? Talagang inipit o pinilit pa nga napaaminin. Walang problema sa pamimilit walang problema sa iniipit kung pinapaamin mo sa katotohanan. Yung mali po dito, no, yung iniipit mo na, di ba, pinipilit mo pa na umamin ng mali, na umamin ng hindi naman nila ginawa. No, ginawa naman nila yan, so kailangan paaminin. So para kay Marcoleta, basta Duterte po kasi yung binabatikos, para sa kanya, hindi po yan patas. Diba? Pero by the way, mga babayan, nakita naman po talaga natin kung paano nga po manling lang. Galit na galit na si Marcoleta pag tinatawag na manlin lang Manlin lang itong si Marcoleta. Napaka-double standard niya nga po talaga. Siya po yung pinaka-double standard po na tao na nakilala ko po sa buong buhay ko. Hindi kasi, di ba? Sabi niya nung una, tayo yung mga congressman, nung congressman pa siya nun, tayo yung mga congressman, huwag tayo maging balat sibuyas. Tapos papakontempt niya si Enzo Recto, nung tinawag ni Enzo si Marcoleta na manlilin lang, anong klase yun? Di ba? Napaka-double standard ngayon. Dito sa Quadcom. Ayaw niyo ng Quadcom. Ayaw niyo na ng inipit. Samantalang anong ginawa niyo sa ABS-CBN? Inipit din naman nila. Inipit nila on the wrong way pa. Sa maling pamamaraan pa. Ako naniniwala naman po talaga ako na merong pagkakamaling ginawa yung ABS-CBN. Pero ang nangyari nga kasi dito, di ba? May hilot pa yun Pero ang ginawa po nila, tinanggalan nila ng prangkisa, no? Tapos yung prangkisa, binigay po nila sa mga bilyar. At saka kay Kibuloy. Di ba? So, magaling. Tapos eventually, makita natin yung mukha ni Kibuloy at ni Marcoleta, magkatabi na sa billboard. Di ba? Dapat standard nga itong matandang to, lang yan to, no? Hindi ko nga alam, ba't yung binoto Ba't yung kasi binoto yan? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa pinaghangawan na naman po ni Marcoleta, kayo ba, pabor ba kayo sa kanya? Ewan ko sa inyo, no? Pero, yun ang nga pala, by the way, no, sa makakapanood po ng video po na to, mamaya pang alas 5, sa Radyo Pilipinas po, The Big V, no? So, thank you po, no? Kaya so ano po masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo pag pinatawag tayo ni Marcoleta sa Senado. Okay? So, thank you, salamat, and babush!